Mga ka-wonder, saan nyo madalas ginagamit ang kamatis? Pwede sa usawan, pang-asim din sa sinigang. Pag walang kahit sa hotdog, parang pinasa itlog. Pwede pong juice, pang salsa sa mga ulam. Pero kakamatisan mo pa ba ang ulam mo kung ang presyo nito patuloy na tumataas? 12 ang isang kamatis. 12.50 mo. 12.50. Bibili ka pa ba ng kamatis? Dahil lang nang bumili. Luluto ako, hindi ko na nilalagyan ng kamatis. Sobrang mahal Kailangan natin ng kamatis kahit tumaas siya. Hindi na talaga pwedeng walang kamatis ang niluluto natin. Pero ang mag-alala mga ka-wonder, mahal man ang kamatis, tuturuan namin kayo paano sulitin ang gamit nito. Hindi lang sa kusina, pati na sa pampaganda. Nako mga ka-wonder, grabe daw ho ang presyo ng kamatis ngayon. Saksakan daw ho ng mahal. Talaga dinadaig na ng mga mamimili. Ang sinasabi dahilan kasi daw po hirap daw yung ating mga farmers na magtanim at mag-harvest ng kamatis. Kaya kailangan pag bumili kayo ng kamatis ngayon, siguraduhin nyo na hindi mabubulok ang kamatis. Kailangan pag bumili niya, alam nyo kung saan nyo gagamitin. Kaya naman po sa ating episode ngayong gabi, aalamin ho natin, I wonder ano-ano ang pwedeng ma-achieve gamit ang kamatis. Mga ka-wonder, nandito tayo ngayon sa Kamuning Market para malaman natin gaano ang mabibili ng 100 pesos na kamatis. Kung 100, magkano? Ilan to? 12 po ng kalahati. Kalahating kilo. Ilang piraso yung kusakan? Tingnan natin, subukan lang natin, ha? Opo. 8 pieces. 8. Halos 10 pesos ang isa. Nagpas ng 10. 12 ang isang kamatis. 12.50 po. 12.50. 12.50 ang isang kamatis. Kamatis. Ay, ito kamatis mo, ang lalaki. Magkano kilo yun? 160. Pero ganito talaga ngayon ang kamatis. Ang lalaki. Parang mga pang-burger, no? Umabot ba sa 200? Wala. Hindi pa naman. Ang maganda lang dito sa mga kamatis ni Tay, ay talagang sariwa, may tangkay pa At medyo malalaki. Pwede pang burger, no? Pwede pang salad. Ayan. So, hanap ulit tayo. Tingnan natin. Pero kaya mabibili ditong 150 isang kilo. Tingnan natin. Meron po kayong kamatis. Magkano po? 170. Yung size niya medyo katamtaman. Para medium size. Ang presyo ng kamatis dito, hindi nagkakalayo. 160, 170 at parang kukunti nga. Ito tayo. So dito na lang tayo bibili. Tayo bibili. Pero ano lang 100 lang. Tingnan natin kung ano mararating nito. 160! Mas mababa ng 10 pesos doon sa iba. Medyo malaki-laki. Ito lang talaga isang gisahan. Isang lutuan, isa lang. Hindi ko nagdadagdagan. Kasi mahal. Isang sardinas. Mas marami pa kamatis sa sardinas. Yeah. Oh, may dagdag pa tayo kay tatay. Ilang piraso tayo? Ano lang, kumpilang 6 po. 6 na piraso lang 100. Dahil mahal ang kamatis, ayaw natin na maaaksaya siya. Lalo na sa mga panahon ngayon, parang ginto ang presyo. Ang susunod ho nating aabangan, ano-ano ang pwede nating gawin sa kamatis? Hinahanap-hanap mo ba ang manamis-namis at maasim-asim na lasa ng kamatis? Say no more dahil ang kamatis cravings mo isa-satisfy na isang kainan sa Quezon City. Ang best-selling dishes kasi nila, gawa syempre saan pa sa kamatis. Tomato cannon kasi mahilig po sila sa kamatis. It means parang sumasawag na kamatis. Lahat po ng menu is made from tomato. At dahil sa pagtaas ng presyo ng kamatis, apektado hindi lang ang kita ng restaurant, kundi pati na rin ang mga empleyadong PWD na kanilang tinutulungan.
Isa nga yan sa mga dahilan kung bakit kahit tumataas ang presyo ng pangunahing sangkap, hindi pa rin sila nagtaas ng presyo. At hindi rin tinipid ang mga pagkain kanilang inihahain. At kapag pagkain ng usapan, hindi natin yan uurungan. Tara't alamin ko paano ihanda at lutuin ang kanilang mga kamatis dishes na hindi mo matitiis. Simulan natin sa kanilang best-selling pizza, Margherita Pizza. Hi mga ka-wonder, I'm Joy and this is Jake. Tuturuan namin kayo kung paano gumawa ng pizza that's called Margherita. Sa Naples, Italy, unang niluto ang Margherita Pizza. Ang pizza na ito inihain para sa reyna noon ni si Queen Margherita of Savoy. Hindi mawawala sa ingredients nito ang garlic oil, tomato sauce, cheddar at mozzarella cheese, at syempre, ang kamatis. More tomato, mas masarap yung Margherita pizza natin. Ilalagay sa loob ng pugon sa loob ng 10 to 15 minutes. Makalipas ang 15 minuto, ready na ang ating Margherita Pizza. Kung mayroong pizza, syempre may kasamang pasta. Bagay daw dito ang spicy arrabbiata pasta. Angry o galit ang ibig sabihin ng arrabbiata sa wikang Italiano. Dahil may pagkaanghang ang putahing ito, sa Rome daw nagsimula ang arrabbiata pasta. At ang key ingredient bukod sa spices, kamatis. Fresh yung mga ingredients, hindi siya lasang mga synthetic na tomato sauce. Ito doon na natin ang kamatis menu kasama ang kanilang signature tomato lemonade. Hindi ko na-expect na tomato-based na juice refreshing. Sarap. Very sweet. Sarap sa talaga. First time ko siyang matikman and matamis po na maasim, naghahalo yung asim tsaka yung tamis. Ang kamatis hindi lang good for the inside, outside din. Dahil paniniwala ng marami, ang kamatis, pampaganda rin daw ng kutis. Papatunayan daw yan ang content creator at ka-wonder nating si Wendy. Bata pa lang si Wendy, number 1 insecurity na niya ang kanyang beauty. Simula po nag-aral ako, sobrang itim ko po talaga. Sunog na sunog po talaga yung kulay ko noon. Kaya po pag pumapasok po ako sa school, lagi po talaga akong nabubuli. Madami na rin mga skincare products na sinubukan ni Wendy. Pero lahat daw, wa-effect. Not until malaman niya na ang key to young, beautiful, and glowing skin sa kusina lang pala matatagpuan. Meron po kasi ako nakita nun sa online na kape at saka itlog. So naisip ko po, di ba ang sabi nila, ang kamatis ay pampaganda ng kutis. So sinubukan ko, sabi ko, bakit di ko pagsamahin yung kamatis, yung gelatin at saka yung kape? Kaya kahit ginto ang presyo ng kamatis, hindi raw ito pwede mawala sa kanyang skincare routine. Dahil ang tomato facial mask daw niya, effective na, tipid pa. Nung una pong try ko nito, unang nararamdaman ko lang is malamig nga po siya sa mukha. Tapos feeling ko po habang tumatagal is feeling ko nag-glow po yung skin ko sa mukha. Makalipas lang ang 2 buwan, ang dating kinukutya, ngayon Diyosa na. Kaya naman Wendy, i-share mo naman sa amin ang iyong tipid skincare Holy Grail. Hello mga ka-wonder! So ngayon, tuturuan ko nga kayo kung paano gumawa ng facial mask gamit lamang ang kamatis. Sa paggawa ng tomato facial mask, ihanda na ang kape na mabisang exfoliant, gelatin na great source of collagen, tubig at syempre ang kamatis. Gagadgarin muna natin ang kamatis para makuha ang katas. Sunod na ilalagay ang kape at hahaluin mabuti. Pag napaghalo-halo na natin yung kamatis at saka yung kape,
set aside muna natin siya. Tapos, dito sa mismong kawali is, gagamit naman tayo dito ng 5 ml na gelatin powder. Yung gelatin powder po kasi para po mabuo yung facial mask. Habang hinihintay matunaw ang gelatin powder, sasalain naman natin ang kape at kamatis mixture para matanggal ang buto. Saka ilalagay sa gelatin mixture. Habang abala sa paggawa si Wendy, dumating naman ang kaibigan niya si Judith. Sis, may dala akong sobrang kamatis. Tamang-tama, meron akong ginawa dito na DIY facial mask gamit lang ang kamatis. Tamang-tama sis, kasi today, ang dami-dami kong pimples. Wow, gusto kong itry yan sis. Takot akong gumamit ng mga matatapang na skincare. Kaya mas gusto kong itry yung mga natural. Eto meron akong nagawa. Tara, try ko sa'yo. Ramdam ko yung yung may pumapasok sa pores ng face ko. Malamig siya na dito sa may bandang noo ko. Talagang nababanat siya. Pero ramdam ko yung kamatis kasi 'di ba, yung kamatis halimbawa na hawakan natin medyo siya, nagrarag siya sa balat natin pag tayo naghihiwa ng kamatis. So, parang ganun din yung pakaramdam ko sa mukha ko. Wow, talagang cutie skinny sa facial mask na kamatis. Pero I wonder, talaga nga bang nakagaganda ng kutis ang kamatis? Marami kasing nutrients ang tomatoes. It's not only good for the skin, hair, and even for other bodily functions. It has also vitamin E at beta-carotene, plus the vitamin C. So these are the 3 things that gives a brightening effect for the skin. Marami siyang component na nakakapagpag-glow ng skin. Ngunit sa paggawa ng mga DIY skincare kagaya nito, may paalala lang ang dermatologist na si Dr. Grace Beltran. Pwede naman yun, yung gelatin at saka yung coffee and tomato. Simple lang naman ang paggamit, no? Basta you combine it with something like, for example, tomato and avocado, that's for anti-aging. Tomato plus sugar, it will serve as an exfoliant. Pure tomato lang alone, plus cucumber can prevent skin irritation. Kaya kung ikaw ay may kati-kati at saka namumula yung balat mo, you can combine cucumber plus tomato para mabawasan yung inflammation at saka yung irritation ng skin. Patunay na ang kamatis hindi lang sa katawan masustansya, pati ang balat mapapaganda. Hirap ka rin bang pakainin ng kamatis ang iyong chikiting? Why not make it more yummy? Candy na mas pina-healthy, pwede with kamatis candy. Yan ang pauso ng ka-wonder natin na si Mereny. Bata pa lang daw kasi siya, malapit na sa puso niya ang kamatis. Nung bata pa po ako, na nagpa-farm po yung papa ko, hanggang sa nung nag-asawa na po ako, yung napangasawa ko po is farmer. Ang tinatanim niya, kamatis. Ang pagtatanim daw ng mga gulay at kamatis ang pangunahing kinabubuhay ng kanilang pamilya. Sa bayan daw kasi nila sa Nueva Vizcaya, hitik ang tanim na kamatis. Mostly po is kamatis talaga yung number 1 na ina-export po ng Nueva Vizcaya. Tapos binibili po ng buyer, tapos pinupunta po sa Manila. Pero nito raw nakaraang buwan nang dahil sa El Nino, ang ilang lugar daw na naapektuhan nito hindi nakapag-ani. Dahilan ng pagmahal ng presyo ng kamatis sa merkado. Pero ayon kay Mereny, minsan lang daw ito mangyari. Dahil madalas, bagsak ang presyo nito o di kaya ay nagkakaroon ng oversupply. Ang kamatis po pag nasa malamig na temperatura is red po. Reddish po yung, maganda po yung pagkakahinog ng kamatis. Malalaki pa. Nasa taas kami ng bundok ngayon kasi dito namin mas pinipiling tinatanim yung mga kamatis namin kasi yung mas malamig na temperature ng weather, dun mas nagiging mabunga yung kamatis. Dahil sa kanyang love and hate relationship sa kamatis, naisipan niyang gawin ito mas kapaki-pakinabang. Nung last year kasi, nasayangan kasi ako sa mga tinanim namin kasi as in talagang binabasura. Kaya pinauwi ko sa asawa ko yung harvest namin na kamatis. Pinrases ko po siya, gaya ng tomato candy, at saka powder, and then gamis po. Kaya naman tuturuan tayo ni Mereny kung paano gumawa ng tomato candy na perfect daw sa mga chikiting na mahilig sa sweets.
Kailangan natin ng sugar at asin. Siyempre, ang gintong kamatis. Pag ready na hiwain ng kamatis at ang tip ni Marini, Kailangan natin tanggalin yung buto para hindi siya watery. sa kawali, ilagay ang 1 cup water, brown sugar, asin at kamatis. Pag kumulo na ng mga 15 minutes, ilagay na natin yung lemon para po makatulong para matanggal po yung lansa ng kamatis. Hintayin lang daw itong lumambot bago hanguin. Hello mga ka-wonder, pwede na nating ibilad ang ating tomato candy. Habang pinatutuyo natin ang tomato candy, para sa mga sweet tooth dyan, may isa pa raw recipe na ituturo si Marini. So next na gawin natin ay tomato jam. So same ingredients din siya, pero bigyan natin ng konting twist. Dito, kailangan durug-durugin ang kamatis. Pakuluan at kapag natuyo at lumapot, meron ka ng kamatis jam. Ilabas na ang tinapay. Ang kanyang tomato recipe, hindi pa raw niya nasusubukang ibenta online. Wala raw kasing signal sa kanilang lugar. Kaya naman ipinatitikim na lang niya ito sa kanyang mga kapitbahay at sa mga bata sa kanilang lugar. Masarap po. Okay. Ano nasa loob? Candy? Masarap po. Lasang ano? Matamis po siya. Pero ang number 1 fan daw ng kanyang kamatis dishes, ang kanyang anak no si John Marin. Kaya kami nagsusumikap magtrabaho mag-asawa sa farm kasi meron pa akong isang anak na na-diagnose siya nung 2020 ng autism, which is severe kasi level 3 siya. Kaya kami nag-decide mag-asawa na talagang i-push talaga ang farming. Kasi yun na lang po yung paraan para makatulong po kami sa anak namin financially kasi po nagte-therapy po yung anak namin. Pika daw ito sa pagkain pero pagdating sa kamatis, approved! At nakatutulong din daw ito para sa healthy diet ng kanyang anak. Ang kamatis hindi lang daw sangkap sa mga ulam. Pwede rin palang gawing yummy dessert. Hindi lang good for the heart, good for everyone pa. Sabi nga kapag may itinanim, siguradong may aanihin. Hindi lang daw barya-barya, kundi milyon-milyon ang halaga. Yan daw ang kwento ng buhay ng ka-wonder natin na si Johnny. Ang kanya kasing tanim na kamatis, nagbunga ng 6 na sasakyan, bahay at lupa, at 7 ektaryang taniman. Talagang make me rich kamatis ka talaga. I wonder, posible nga bang yumaman sa kamatis? Sa Tibuli, South Cotabato, nakilala namin si Johnny. Mahigit 20 taon nang nagtatrabaho bilang farmer. Pero bago raw maging farmer, dati siyang jeepney driver. Isa akong driver ng dipasayrong jeep. Pero ang sa totoo lang, kinakapos yon. Nakita ko naman yung yung pira na dala-dala ng mga nagbibinta ng kamatis. Kasi ako ang nagkakarga. Yun, sinundan ko sila. Sabi ko, maganda pala magtanim ng kamatis. Hindi pala matagal, makapira ka na. 75 days lang. Kaya naman, mula sa hininging kamatis sa tindahan, si Johnny sinimulan ang pagtatanim. Lagay mo sa lupa yon, tubo yun ng 4 na araw, 15 days, saka bago mo itanim. Pag tapos mo na tanim, maghintay ka ng 75 days, harvest ka na. Ano man ang panahon, nakatutok siya sa kanyang taniman. Simple lang magtanim ng kamatis. Bukas, buhay na kasi maulan. Dahil sa sipag ni Johnny sa pagtatanim, katuwang din ang kanyang asawa, ang dating maliit na taniman, lumago at napalaki ng halos 7 ektarya. At daan-daang crate na rin ng kamatis ang kanilang ibinebenta. Noon, parang hindi ko nakita kung gaano kalaki kasi kunti pa lang. Para lang sa pang estudyante, pang kain namin. Pero sa yung nakatanim na ako ng malawak, yun nakikita ko na kung ano kalaki yung pira sa kamatis. Kung malawak yung tanim mo ng kamatis, sigurado milyon. Sigurado maging milyonaryo ka.
Kaya naman ang buhay nila noon, unti-unti na nagbago dahil sa kamatis. Pero hindi lang doon tumigil ang mag-asawa. Bukod sa farming, nakaisip pa ng ibang paraan para kumita ang paggawa ng kama-chutney. Klase ito ng pampalasa o side dish sa India, kung saan ang bawang, sibuyas, sili at iba pang pampalasa ay pinaghahalo-halo para maging chutney. At sa Pinoy version ng mag-asawa, kamatis daw ang bida. At binebenta nila ito sa halagang 50 pesos. Para sa pagluluto ng kamatis chutney, pagaluin ng suka, brown sugar, kamatis at pakuluin. Lagay ko na tong luya at saka onion. Maglagay din ng asin, bell pepper at bawang. Buyo, anghang, kalamansi. Haluin hanggang lumapot. Pagkatapos ng 2 oras, Ito ang aming kama-chutney. na ang paboritong kamatis nagmula pala sa South Africa hanggang sa inangkat ito ng mga Espanyol at nakarating sa Pilipinas at iba't ibang panig ng mundo. At ngayon ay parte na ng mga lutuing Pinoy, kagaya na lang ng kama-chutney. Pinoy pampalasa, gawa ng mag-asawang sina Annalie at Johnny, pwedeng ihalo sa lutuin o di kaya ay ulamin. Ano kayang say ng mga ka-wonder natin sa lasa nito? Matamis, maanghang, saka medyo maasim-asim. Masarap siya ng maasim at matamis, nagsasalo. Ang pagiging madiskarte ng mga Pinoy, kita sa iba't ibang bagay o pagkain. Mas pinabongga at siniguradong walang mapapanis sa ating favorite kamatis. Ayan, ako mga ka-wonder, nakita naman ho natin na napakarami naman pala pwedeng paggamitan ng kamatis sa pagkain, pati yung balat ng kamatis. Nakakaganda daw ho ng kutis yan kapag kain tayo ng kamatis di ba? Pwede pang inegosyo. Huwag ho tayo masyado mag-alala dahil pasasaan ba, pagka dumami na ho ang supply niyan, kapag nakapagtanim na ang ating mga magsasaka at nagkaroon na ng sapat na ani ng kamatis, babalik din ang presyo niya sa mga pamilya na kayang-kaya na ng ating mga bulsa. Ayan po mga ka-wonder, kung may mga topic po kayo na gusto pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. I-follow nyo rin po ang aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, at maging sa Instagram at X. Paano po? Magsama-sama po tayo tuwing linggo ng gabi, alas 8 sa GTV. At ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa I Wonder!